Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kitang-kita ang inis at frustration ni Kevin Durant sa talo kahapon ng Houston Rockets kontra sa Portland Trail Blazers sa pangalawang sunod na pagkakataon. Uminig nga ang ulo ni KD dahil wala nga si Alperen Sengun at talagang umaasa lang ang Rockets sa kanya sa opensa. Nagtala siya ng 30 points and 12 rebounds. May kasama din niya na 4 assists and 2 blocks on 55% shooting sa field. Bumuo na nga sila ng 13-point lead. Subalit pinagpahinga lang ni Coach Ime Udoka ng 2 minuto si KD sa 4th quarter at agad na itong natunaw. Kaya naman ganun na lang nga kainis si Kevin Durant mga kaibigan. Mentally weak nga daw ang Houston Rockets sabi ng kanilang head coach at kailangan pa nilang umasa sa 37-year-old KD. Tumulong naman sila Amen Thompson with 24 points and 9 rebounds at 20 points din nga si Reed Sheppard mga kaibigan. Subalit si Jabari Smith Jr. ay gumawa lamang ng 13 points and 8 rebounds on 6 of 21 shooting sa field and 0 of 10 shooting naman sa 3-point line. Si Kevin Durant nga isang legend sa basketball, 4-time scoring champion, 2-time finals MVP, former league MVP, and consistent 25 points per game o higit pa sa last 17 seasons niya. Ganun pa man ay hindi nga sanay si KD na walang all-star na kakampi na tulad ni Westbrook, Steph Curry, Kyrie Irving o Devin Booker. At ngayong wala si Alperen Sengun ay walang ibang aasahan ng Houston Rockets na mag-initiate ng opensa kundi siya. Kaya naman mukhang hindi nga siya natutuwa na wala siyang kakampi na masasabi natin na shot creator o playmaker. Hindi nga siya natutuwa na sa kanya lamang umaasa ang Rockets para mag-generate ng opensa ng team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kyrie Irving naman mga kaibigan ay posibleng hindi nga daw maglaro ngayong season ayon kay Tim McMahon ng ESPN. Ganun pa man kung titingnan lang natin ang mga clips ngayon ni Kyrie Irving ay mukhang malabo nga ito dahil solid na ang galaw niya at siya mismo nagsabi na maglalaro siya sa season na ito. Bukod na lamang kung nagbago ang isip niya dahil sa standing ng Mavs ngayon na malayo pa nga sa top 6, 8 or even top 10. Posibleng napagtanto nga ni Kyrie Irving na hindi matalinong desisyon na bilisan ang pagbabalik sa loob ng court kung wala din naman silang tsansang magkampiyon ngayong season. Posibleng andun din nga ang conditioning issue. Hindi nga nawala yung skills ni Kyrie subalit hindi ibig sabihin nito na nasa NBA basketball shape na siya. Sa tuhod nga ang kanyang naging injury, kaya naman matagal siyang walang cardio, hindi siya nakatakbo ng halos kalahating taon. Subalit kung hindi nga maglalaro si Kyrie Irving bago sumapit ng February 5 trade deadline o ngayong season mismo, very likely nga na hindi na niya aabutan pa si Anthony Davis sa team na ito. Ngayon nga si AD ay nagtamo ng ligament damage sa kanyang kaliwang kamay at very likely na sasailalim ito sa isang surgery na magiging dahilan ng pagiging out niya ng higit pa sa 1 o 2 buwan. Nakasaklay nga ito kanina mga kaibigan sa ensayo ng Mavs, kaya naman halos tiyak nang ititrade siya ng Mavs dahil talagang nagsasayang lamang sila ng sahod dito. Ang problema lang ay mas bumaba ngayon ang kanyang trade value dahil sa mga injuries niya na natamo ngayong season. Kaya naman hindi natin tiyak kung handa pa ba ang team na tulad ng Atlanta Hawks na kunin pa din siya o kaya naman kung handa ba ang Mavs sa i-trade siya sa mas mababang presyo given na ibibigay nila ang player na tulad ni Davis na damaged goods na. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?